Matias kay Moises na madaling araw sila aalis ng Pilapil at hindi kasama rito si Maxine. Maiiwan siya sa Pilapil. Naging malungkot naman si Maxine sa pag-alis ni Moises dahil mamimiss niya ito. Humingi din ng sorry si Maxine kay Moises dahil sinabi niya na maging ligtas sila dito sa Pilapil. Hindi naman niya inaakala na gano'n ang magiging reaksyon ng kanyang ama. Napaalis sila kaagad. Pero itry muna niya kausapin ang kanyang ama at baka madala pa niya ito sa lambing. Ang sabi ni Moises na huwag na, marami na siyang naitulong sa kanyang pamilya. Sobrang masaya na siya doon. Nagtanong si Maxine kay Moises kung saan na sila pupunta nito. Ang sagot ni Moises, bahala na, hindi naman sila pinabayaan ng Panginoon. Inuuto naman ni Aling Nadia si Diego at sinabihan niya ito na pwede silang magsimula ulit. Hirap na siya sa ganitong buhay. Hindi na rin niya kinakaya na mag-isa. Kaya ang kanyang alok na pag-isipan na niya ito. Sobrang masaya si Diego dahil tinatanggap na siya muli ni Aling Nadia. Ang sabi ni Aling Nadia na tama naman kasi siya. Hindi na nila maibabalik pa ang panahon at lalo hindi na nila maibabalik ang buhay ni Roland. Pero si Melanie, nandyan pa ito. Pumapayag na siya sa kanyang gusto, alang-alang sa natitira nilang anak. Alam niya nagtatrabaho pa rin siya sa mga sagrado. Kinukontak siya ni Mercedes at pinapahanap sa kanya si Moises, kaya siya nandito. Gusto niya na siya mismo ang magsabi kay Mercedes kung nasaan si Moises ngayon. Habang si Divine kinuha niya ang baril ni Jaime at itinutok niya ito mismo kay Jaime para patayin niya. Upang matapos ng kasamaan nito, ipuputok na sana niya ang baril ngunit may biglang tumawag sa cellphone ni Jaime kaya ibinalik niya kaagad ang baril. Tumawag si Mayor Lorenzo para ipaalam kay Jaime na may regalo siya sa kanyang birthday at isa itong sorpresa. Ang sabi ni Jaime na alam naman niya na hit niya ang mga sorpresa. Ang sabi ni Mayor Lorenzo, garantisado, matutuwa siya sa kanyang iregalo nito para sa kanyang birthday. Napaisip tuloy si Jaime kung anong regalo na ibibigay sa kanya ni Mayor Lorenzo. Habang natutulog si Diego, kumuha ng kaunting pera si Aling Nadia para hindi ito mahalata ni Diego at pati na ang baril nito. Samantala, tumawag si Felicia sa kanyang ina para ipaalam nito na pinipilit ni Justin na sabihin sa kanya na isang aksidente ang nangyari sa kanyang ama at pinipigilan lamang niya ang kanyang galit. Ang sabi ni Divine na tama ang kanyang ginawa. Huwag niyang ipapahalata sa kanila na pinaghihinalaan nila ito sa pagamatay ni Henry. Sinabihan ni Felicia ang kanyang ina na kailangan na nilang umalis dito sa Pilipinas. Hindi pwede malaman ni Justin na buntis siya. Ang sabi ni Divine na aalis lang ito sa madaling panahon. Pero sa ngayon, kailangan niya maging malakas. Sumugod na mga tauhan ni Mayor Lorenzo sa bahay ni Mang Matias para dakpin si Rafael. Nakita naman ni Rafael ang pagdating ng mga tauhan ni Mayor Lorenzo kaya ipinalam kagad niya ito kay Mang Matias. Sinira kagad nila ang mga bintana at pinto. Sumigaw ang isang lalaki at sinabihan niya si Mang Matias na alam niya nandito si Rafael Sagrado. Ibigay na lamang niya ito sa kanila para walang masaktan. Kinuha kagad ni Mang Matias ang kanyang baril at ibinigay niya ito kay Rafael. Dahil sa pagkakataon na ito, lalaban sila kahit anong mangyari. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.